budget ng national government tatalakayin na ulit ng Kongreso at Senado next month pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo ay isusumiti na ng economic manager ng Malacanang ng Pangulo ang proposed budget for 2026. Ngayon, dahil budget na naman ito, layunin at trabaho ng Kongreso at Senado tanungin ang lahat ng mga taga-executive department kung saan gagamitin ang proposed budget at kung saan nagamit ba ng tama ang budget for this year 2025. Dahil dyan, makipag-ugnayan na kaya si Sara Duterte sa Office of the Vice President? Magpaliwanag na kaya siya kung ano ang kanyang pinaggamitan ng kanyang pera this year 2025? At yung kanyang proposed budget na hindi naman lumaki, 700 million plus lang, saan kaya niya gagamitin? Kasi paulit-ulit lang po ang pagtalakay ng budget na dapat na ipapaliwanag kung saan ginamit at saan gagamitin. Pag ito ay hindi na ipaliwanag na naman ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso, Committee on Appropriation, sa Senado, Committee on Finance, away na naman niya. Dahil hindi naman ho talagang hindi pwedeng pag-usapan ang budget. Dahil ang budget ay isang batas. Kaya tinatawag na GAA, General Appropriation Act. Pagkatapos na ito'y magawa ng Kongreso at Senado at mapirmahan ng Pangulo, every year yan, kahit sino maging Pangulo. Kaya kaabang-abang na naman ito. Magbabago na kaya si Sara sa pagharap sa Senado at Kongreso? Pag budget ang pinag-uusapan o mananatili yung kanyang attitude, yung kanyang mga galaw at sinasabi na parang walang respeto sa Kongreso at Senado? Lalo na ho sa mga public hearing in aid of legislation, public hearing dahil sa national budget. Obligasyon ng lahat ng nasa executive department every year na magpaliwanag kung saan gagamitin at saan ginamit ang taon-taon din na budget na binibigay sa kanila ng mababa at ng mataas na kapulungan. Yun po kasi yun. Wala naman ho kasing personalan dyan. Issue at trabaho yan. Pag hindi naintindihan at hindi ginawa ang pagsunod at pagpapaliwanag, ay talaga pang magiging controversial na naman yan. Di ba? Kasi kung yung mga gunita ng 23 budget, 24 budget, at itong kasalukuyang 2025 national budget, hindi na ipapaliwanag na mabuti ng Office of the Vice President. Kaya binibigay na lang ng hindi malinaw. Pero mukhang hindi na papayag. Lalo na ngayon, iba na ang composition ng Senado, iba rin ang Kongreso. Mas maraming veteranong senador ngayon kumpara nung nakaraan. Di ba? At hindi naman ho pwedeng pagtakpan yung mga pinagagamitan ng pondo dahil yan ay pera ng mamamayang Pilipino na hindi pwedeng ibaliwala at ibigay ng ganun-ganun lang. Lalo na po, nandyan na ngayon uli sa Senado ang veteranong senador na si Ping Lacson na laging nakatutok every year, every budget, doon sa nung siya ay senador pa na kanyang binabantayan at ang kaduda-duda ay kanyang tinututulan ng mga provision. Ay ngayon, yan na naman ang kanyang gagawin. Dahil ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng lamsam, ayaw din niya ng hindi nagpapaliwanag na mabuti kung sino ang pinagkakalooban ng mga pondo, daang milyon or bilyon, taon-taon. Ayun, abangan natin ito. Sana may pagbabago na, sana magbago na sila. Huwag magpataasan ng ego at kung ano-ano pa na hindi naman makakatulong sa may-ari ng pera, mamamayang Pilipino. Ayun po yun. Okay? Sunod na pag-usapan natin ay ito pong, alam nyo, itong pagbiyahe ni Pangulong Marcos ay parang hindi naman biglaan pero inaasahan sana na baka ito'y September pa eh. Pero ngayon po biglang na-schedule nga ito kasi nga po dahil doon sa issue ng taripa na tinaasan yung babayarang buwis ng mga negosyanteng nagbebenta ng produkto o nag-i-export ng mga produkto patungo ng Estados Unidos.
Hindi kasi biro yun eh. Nang kukuning buwis ng US government, 20% sa mga produkto. Abay, matindi. Although maliit yan kung kukumpara mo sa China at iba pa mga bansa na pinatawan ng taripa ng US government under new President Donald Trump. So yan po yung papakiusapan. Makukuha kaya ni Pangulong Marcos? Mapapakausapan kaya ni Pangulong Marcos kung hindi man po mabawasan yung 20% na taripa, ay bibigyan tayo ng isang magandang kasunduan para naman sa proteksyon ng ating mga negosyante at hindi tayo masyadong maapektuhan sa magiging epekto ng taripang ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang aabangan kasi February 20, di umano ang alis hanggang 2022. So mga 3 araw lang before ang State of the Nation Address. Malapit na po kasi yung SONA sa 28 na nitong buwang ito. Okay? Maliban dyan ay yung siyempre pagre-renew, pagpapatibay ng kasunduan na kasintigas ng bakal sa ilalim ng Mutual Defense Treaty between President Marcos at President Donald Trump. National security, internal, external security, especially sa issue ng ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. Okay? Modernization program na isa sa pangunahing kailangan ng ating military na mapalakas ang ating mga facilities, manpower at iba pa na pangailangan para sa seguridad ng Pilipinas na isa sa mga paboritong lugar o magandang lugar dito sa ASEAN region. Kaya tayo ay laging sinusuportahan ng Estados Unidos kahit sino pa maging Pangulo ng Amerika. At siyempre itong pinaka-controversial, hindi natin pwedeng kalimutan ito dahil kasi concern ako dyan, hindi lang dahil sa marami rin akong kakilala at kamag-anak na nandyan sa Estados Unidos, kung saan-saan. Kung hindi lang naman Pilipinas, buong mundo, lalo na mga ASEAN, taga-Asia, mula Middle East hanggang dito sa South Asia, itong mga kapitbahay nating bansa, doon sa epektadong deportation policy at immigration policy. Alam mo yun sa New York, sa California area, madalas po mayroong mga demonstration, nagkakainitan ng mga pulis at ng mga demonstrador sa pagtutol, iba-ibang lahi yan. Pero hindi ho natin tinag ang US President Trump na yun ibaguhin. Ngayon, isa yan sa titiyakin, aalamin ni Pangulong Marcos sa kanyang biyahe kung bibigyan pa tayo ng consideration para sa proteksyon ng Pilipino sa Estados Unidos o kung ano man, abangan po ninyo. Dahil kasi hindi po nakakalimutan ng ating Pangulo at ng ating gobyerno ang pinakamalaki na remittance mula po sa buong mundo, mula sa mga Pilipino nasa abroad ay nanggagaling sa Estados Unidos. Bilyon-bilyon po yan taon-taon dahil milyon ang Pilipino na nandyan po sa buong Amerika. Please like and share. Kayo po mga nandyan sa Estados Unidos, magabang lang po kayo. Papunta dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo.